Mayday, Mayday. Back up, please. O, di ba radyo nung unang panahon. Ang dami, wow. Yun, good morning mga Ka-Road Trip TV. So ngayon nga po ay pupunta tayo sa Montelimar Aviation Museum na matatagpuan lang din dito sa France. Napaka-historical na pupuntahan natin ngayon. Yung mga jet fighter na ginamit nung mga panahon ng pandigma dito sa Europe. Puntahan natin yun. So excited na tayo. So babiyahe muna tayo. Dahil mga babiyahin natin, papakita na muna namin sa inyo ang magandang view dito sa France. Hey brother, say hi. So, marami kang makikita dito sa Ubas sa dadaanan lang natin. Yan, katulad nito. Katulad nito, ubas yan. So hindi ko alam kung may bunga ngayon. Pero ngayon yung season ng ubas dito. Ako kanyan, pati yun dun. Dami. Papakita ko din sa inyo yung mga simbahan dito. Yung mga design ng simbahan. So meron din tayo dito madadaan ng power plant dito sa tabing highway lang. Ito napakalaki nito guys, pakapakita ko lang sa inyo. Yung nadaanan natin nuclear power plant na yan pinakita nga sa atin ito kayo na naka-blurred siya sa Google Map, which is very confidential yung lugar na to. Ganda ng rock formation, no? Sunflower Farm. Sunflower Farm. Yun, so after kulang 2 hours na travel time mula dun sa narating na natin tong Museo Avions de Chase. Makikita nyo dito yung mga lumang eroplano na ginamit ng pandigma noong unang panahon. So let's go, ito na yung entrance natin. Ang Montelimar Aviation Museum ay matatagpuan sa Montelimar Ancon Airfield sa Montelimar, France. Ang museo ay tinatag noong Hunyo 10, 1985 ni Bernard Carrier. Ang museo ay kambal sa Military Aviation Museum sa Payerne, Switzerland. Yes, finally. So, eto na yun. Nandito na tayo sa loob ng museum, which is makikita mo nga dito yung iba't ibang uri ng size ng aeroplano yung ginamit ng pandigma ng unang panahon. Katulad na lang ito na makikita natin dito sa Bukana. So ito yung mga missile. Dito nakakabit yung mga missile na pinanggagamit sa pambomba. Don't touch. Ang laki na. So papakita ko nga pala sa inyo yung pinakang itsura ng loob ng jet fighter. So ito. So yan yung mismong itsura ng loob ng jet fighter kung papansin nyo. So tara, experience natin sumakay dito sana. It's okay? Pwede naman pala sumakay. Jason. Mayday. Back up, please. back up, please. Ito yung size niya. So saktong-sakto lang sa malaking tao. Ang laki ng lens.
Napakalaki ng lens. Wow, nakakamangha. Astig. Saka ito yung pinaka-engine niya, guys. Ito nga tayo sa labas kung saan dito naka-stack o mga nakalagay yung mga jet fighter na ginamit nung gera nung unang panahon. Ang dami, wow! Nasa 6 na pong sasakyang panghimpapawid ang nakadisplay sa museum. Nakadisplay din dito ang mga jet engine at transmission museum. Bukod sa pagpapakita ng sasakyang panghimpapawid, ang museo ay may iba pang ang mga aktibidad ng libreng pagsasanay para sa Aeronautical Initiation Certificate at nag-aalok din sila ng pagsasanay sa kahoy at canvas construction. Kung doon sa unang pinasukan natin ay may ilang-ilang jet fighter na nakalagak doon. Pero dito, sa pangalawang pinasukan natin ito, ay makikita nyo nga yung napakaraming jet fighter na nakalagay dito sa loob. Tingnan natin. Libot lang tayo ngayon. Napakaganda. Tingnan din nga natin yung isang LC, yung isang parte ng LC ng aeroplano. So ganito pa lang itsura niyan sa malapitan. So makikita nga din natin sa likod ko ay itong missile ng isang jet fighter na to. So ganito yung kalaki, yung missile niya. Na pag bumagsak talaga sa lupa, eh talagang bush. Bong. Ito na sa likod ko, ito lang naman yung mga pyesa ng mga jet fighter na mga nasira nung laban nung World War II. Makikita nyo nga dito sa babang ito, yung mga sandata at yung mga bala nitong jet fighter na ito. Yung parang machine gun, missile, and atomic bomb. Ito yung atomic bomb, di ba? Pasukin natin yung dating passenger plane dito sa museum. So, nilagyan na lang nila ng box kung saan dito mo makikita yung history nitong airplane. Bonjour! 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 So let's go! So baba na tayo guys. So makikita